Ngayong gabi, Ngayong Kapaskuhan, maraming gastusin. Pakinggan ang mga practical tips ni wealth coach Randall Chongson. Pinaka-effective is lagi kang mayroong budget na sinusundan. Again, be practical kasi ang laki na tinaas ng mga bilihin ngayon, ano? lumalabo na ba ang inyong pagsasama? Biglang inagaw ang phone sa akin at ang sabi, parang nakikipag-bargain siya kay misis. Parang binibili niya ako sa misis ko. Kahit gaano man kadilim ang sitwasyon mo, huwag kang panghinaan ng loob dahil mayroon pa ring Liwanag sa Pasko, tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Merry Christmas! And a Happy New Year! Ngayong Kapaskuhan, marami sa atin ang masaya dahil mga natatanggap na regalo, Christmas bonus, raffle prizes, at syempre, long vacation. Tama, Peter. At para naman sa iba, espesyal ang Pasko dahil nasa tabi nila ang kanilang special someone. Tulad na lamang ni Romel at Teresita. Pero paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? At ano-ano ang malalaking pagsubok na kanilang hinarap? Let's find out. Ano nga ba ang pag-ibig? Yung pag-ibig ay para sa akin, nandun na lahat yung pag-sacrifice. Minahal mo siya kahit sino pa siya, kung ano man yung nakaraan niya. Nagsimula ang kwento ng pag-iibigan ni Romel at Teresita nang siya ay naghahanap ng trabaho. Nagkakilala kami doon sa promotion na doon kami nag-training kasi papunta kami ng Japan. Kailangan namin pumasa doon sa skills. Tinuturuan ko siya na tumugtog ng bass. Pero bago ako dumating, lahat yata ng instrumento na hawakan na niya. So hindi siya pinalad. So pinagtsagaan ko siyang turuan ng bass. Dahil nga doon, naging close kami. Hindi nagtagal, ang nasimulang pagkakaibigan ay mas lalong lumalim nang sila ay magkasama. Ang nakita ko lang sa kanya ay mabait siya. Unang-una Christian siya dahil yun din ang hiningi ko kay Lord. Doon nagsimula, namasyal kami, nagkukwentuhan kung ano-ano. Doon kami, di ko alam na kami na doon. Dahil sa kagustuhan na magtrabaho bilang musician ni Teresita sa Japan, isang pakiusap ang ginawa ni Romel. Pero ako nakipaghiwalay bago siya umalis kasi sabi ko nga, pwede ka na mag-asawa ng Hapon para sa kinabukasan mo. Wag na lang ako kasi wala kang kinabukasan sa akin dahil ako ay babaero at kilala niya ako at nakikilala niya yung mga girlfriend ko. Ganun pa man, hindi siya lumubay. Lumipas ang ilang taon. Bumalik si Teresita sa Pilipinas at doon na nagsimula ang hakbang ni Romel upang siya ay pakasalan. Nagkita ulit kami, kinausap ko na yung kuya niya na sinabi ko, hingiin ko na yung kamay ng kapatid mo. Ang prayer ko, Lord, bigyan mo akong direksyon. Since nakita ko na sa asawa ko na siya yung magbibigay sa akin ng kung ano man yung hinahanap ng katawan ko, contentment and understanding. Ginawa ko, sinabi ko doon sa kuya niya na magpapakasal kami at pumayag naman yung kuya niya. Nakamit ni Romel ang kanyang inaasam na makasal kay Teresita. Meron na akong kasama lagi. So baga, inalis ni Lord yung lasa sa last. Tinanggal niya yon. Hindi na ako nagkakaroon ng mali siya sa pagtingin sa ibang babae. So parang na-satisfied yung pangangailangan ko nung nag-asawa kami. Nung una, mag-boyfriend kami, yun, close siya. Pinakita niya, lagi kami magkasama. Ganito. Nung nag-asawa na kami, doon ko na naranasan na nawawala na yung love. Hindi ko naranasan na pagkatapos ng kasal, di ba kasama kayo umuwi, tapos yun nandun mag-honeymoon, mag-ito. Hindi ko naranasan yun. Kasi nung pagkatapos ng kasal namin, nakuha pa niya makipag-practice sa mga young people. Naging masipag ako sa church. Lahat ng oras ko nasa church. Yun naman, medyo napabayaan ko siya kasi nga maghapon nasa church, almost every day nasa church, lahat ginagawa ko sa church. Bagamat nanlamig ang damdamin, hindi naman nawala ang pagsuporta ni Romel sa kanilang pamilya, kung kaya't siya ay nagpaalam kay Teresita upang magtrabaho sa Japan bilang musician. Nang magtrabaho sa Japan si Romel, dito muli bumalik ang kanyang problema. Hindi ko alam ng buhay sa Japan, grabe.
na hindi ka lang basta sinisidyus, nakalubog ka talaga sa putik. Kasi sa Japan, kung ayaw mong gumawa ng masama, ang boss mo obligahin kang gumawa ng masama para lang kumita yung bar. Gusto nila marami kang girlfriend. Gusto nila lasing ka lagi. Kailangan doon, wala kang pakiramdam. Bagamat wala akong magawa kasi nga nasa isip ko nung kailangan kong buhayin ng pamilya ko at I have no choice. Nandun ako sa Japan. Isang araw, habang kasama ni Romel ang isang babae, ay napatawag siya sa kanyang asawa at Biglang inagaw ang phone sa akin at ang sabi, nga, parang nakikipag-bargain siya kay Mrs. Parang binibili niya ako sa Mrs. ko. bagamat nalaman ni Teresita ang mabigat na katotohanan sa sitwasyon ni Romel, ay agaran naman silang nagkausap tungkol sa nangyari. Pag kami, nagtampuhan, may usapan kami na hindi nagkaunawaan, humihingi siya sa akin ng tawad. Huwag kang mag-alala, pera lang yan at kikitain mo pa rin yan. Sabi nga niya, iintindihin kita, ngayon lang yan kasi nandiyan ka. Pero pag umuwi ka ng Pilipinas, dapat wala na yan. Tinupad ni Romel ang pangako niya kay Teresita na magpakatino. Nakakuha ng trabaho si Romel bilang musician sa Hong Kong at kinuha ang kanyang pamilya. Subalit, bagong suliranin naman ang kanyang kinaharap na sumubok sa kanilang relasyon nang magkaroon ng sakit sa puso si Romel. Ang binigay sa akin ng doktor, Panadol. Pero nung tinitingnan ko ang balat ko, purple na, yung bang nangingitim na siya, hindi siya nagpupula. Sabi ko, Lord, mamamatay niya yata ako. Sabi mo, magpapastor ako. Nung nagkasakit, siguro yun din ang kasagutan dun sa panalangin ko na kailangan niyang maranasan na mayroon pala siyang asawa. Dito na nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Romel kay Teresita. Naranasan na nakahawak siya sa kamay ko, maglalakad kami, nakaupo kami, mag-uusap, na ayun, makipag-usap siya sa akin. Noong that time kasi hindi yan siya makipag-usap. Pag nakipag-usap ako sa kanya, sasabihin niya, wrong timing, tapos pagod siya. Pag mamasyal kami, laging uuwi kasi pagod, gusto magpahinga, gito. Makalipas ang ilang araw, nang makabalik si Romel sa kanyang doktor, ay sumailalim siya sa isang heart stent operation upang matanggal ang bara sa kanyang puso. Matapos ang nasabing operasyon, ay mas napabuti na ang kalagayan ni Romel at tunay ngang nagbago na ang kanyang puso sa kanyang asawa at pamilya. Dati-rati, dahil busy ako sa church, hindi ko nahahawakan ng kamay ng asawa ko. Simula nung magkasakit ako, hindi na kami nagbibitawan ng kamay. Nung gumaling na siya mula noon, nakita yung pagbabago. Lagi pa rin kami namamasyal, naghahawak ng kamay, nag-uusap, tapos nagpipray kami together, lalo na sa mga bata, nakipag-usap na rin siya. Dahil sa mga pinagdaanan ni Teresita at Romel, naging malalim na ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay makulay, yun ang nagbubuklod sa amin ng Panginoon. Dahil dyan ay hanggang ngayon magkasama kami at masaya ang pamilya namin. Actually, Felici, yung priorities ni Romel nag-umpisa dun sa church pa lang. Kasi ang number one priority mo, si Lord. Tapos number two, your wife. Hindi yung ministry. Yung buong araw, everyday, nandun ka sa ministry. Paano na si Mrs., di ba? And then, nag-Japan pa siya, naging worse. Yes. So parang the mistake here, nanganak lang. Magpunta tama. niya doon sa Japan. That's true. Diba? But praise God, the Lord intervened. Amen. Romel and Teresita's love story reminds us that no relationship is perfect. Lahat tayo nasasaktan, nasusubok, at nagkakamali. Ngunit may isang pag-ibig na hindi nagkukulang at hindi nagkakamali. Ang pag-ibig ng Diyos. Christmas shows us God's love story for us, beginning when He became flesh at the birth of Jesus. A love that would ultimately lead to the perfect sacrifice of all. Christ is the reason for Christmas. He came to earth, lived among us, and gave His life to pay the price for our sins. While Jesus hung on the cross, He chose to forgive all our sins,
so that you and I can stand forgiven today. The Bible says in Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." This Christmas season, receive the most precious gift from God, His wonderful grace and the salvation that only He can give. If that is your desire, pray with us this prayer. Let it be from your heart. Dear Lord, I desperately want to receive you. Lord, I'm tired of my life. I want a new beginning. I want a fresh start. I want to live for you. Lord, I come to you confessing all my sins, and I ask your forgiveness as I invite you now, Jesus, to come into my life to be my Lord and Savior. Thank you for loving me. Thank you for going to the cross to die for my sins. Thank you for this new life with you. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Welcome back to the 700 Club Asia. Ngayong Kapaskuhan, maraming gastusin pang regalo, pang Noche Buena, pang aguinaldo sa mga inaanak, pati na ang ibibigay sa mga nagkakaroling. Kaya ang tanong, paano ba tayo makakatipid at paano ba maiiwasan ang utang? And to give us practical tips, we're so privileged to have an advocate of life and personal finance book author, financial planner, and wealth coach, Randall Chongson. Welcome, Randall. Thank you for being with us. It's nice to be back. Ayan, ngayong Kapaskuhan, nakaliwat ka na ng mga sale. Paano ba talaga tayo makakatipid, Randall? Well, mahirap talaga. It's time. Pero syempre, babalik pa rin tayo sa, number one, hindi naman to time para magtipid talaga. No? But we have to do what you call wise spending. Yes. So, pinakamaganda, pinaka-effective is lagi kang mayroong budget na sinusundan. So, may limit ka lang. Like, hindi naman natin maiwasan na hindi ka gumastos. Pero, ano ba yung kaya mong ilabas at this season? Let's say, put amount. Let's say, lahat ng pangregalo ko, maximum ko, 5,000 pesos. Mm-hmm. Lahat ng kainan namin, maximum 8,000, wag 500. 8,000. 'Di ba? Nakita mo. So eventually, you will have to work from that perspective. So doon na papasok yung being creative, anong gagawin mo, saan ba mas mura, and so forth and so on. Work within. Yeah. Kaya importante yan, meron kang parameters. No? Kailangan identify mo muna. Yes. Once you identify, then lagyan mo ng amount. Again, be practical kasi ang laki na tinaas ng mga bilihin ngayon. Ano? But you have to make sure na, ito ba possible? Baka example, gusto ko 5,000 lang ang aming Christmas celebration. Baka hindi kaya. So, adjust tayo. Baka may konting fasting yun. So, Wag mag-fasting ngayon. Tama. Ano-ano ba ang mga smart tips sa pagbili ng mga Christmas gift? Beside what you mentioned, no? I think number one, kailangan meron kang listahan. I call it I love that. I call it the priority list. Number one, think about people na kailangan mo bigyan. Yes. Okay, number one, bigyan mo. And then, prioritize mo siya.
Sino ba ang kailangan talaga hindi pwede? Like say, asawa ko, kailangan nandun. Okay. Number 1 yon. Number 1 yon. Paano ba sa number 4 yun? Problema yan. Ano? So number 1 yon. Let's say, then maybe parents, number 2. Yes. Maybe kids, number 3. Kapatid, number 4. So meron kang order. So Right. basically, yung budget mo, allocated yan according to the order. Pag tingin mo, nasa number 7 ka na, wala nang budget, cut ka na. Oh, tama. Cut ka na. But so, para hindi napaprioritize mo to give people Who you really who I think you're closest to. There's of course, hindi naman obligation magregalo. I think Yeah. that's something mga nakikinig, hindi po obligation magregalo. It's an outflow of our hearts. But Right. pag hindi mo kaya, huwag mong pilitin. At lalong-lalo na, huwag mo uutangin yan. Yeah. And because of that, you'll be happier kasi binigyan mo yung mga Mga importante. Yeah. Oo, tama. Prioritize. Now, after ma-prioritize mo yan, lagyan mo na ng allocated budget yan. Oh. Oh, yun na, lalagyan mo. So, ang limit ko sa, syempre, pinakamalaki si asawa. Diyan na naman tayo kasi Amen. number 1 nga, pero ang liit ng allocation. Oh. Let's put ano mo, para practical. Let's say, 5,000 for my spouse. Oo. My parents, pwede ng 2,000. My kids, pwede ng 1,000 each. You define So, you define it and Yeah. then put an amount. Para nakikita mo, and maganda kung may total ka, kung nag-Excel ka, nakikita mo, kasya pa ba? Let's say, Yeah. may siguro gifts allowance is 10,000. Makikita mo doon, tapos na, cut off na. And then you can also adjust. Baka naman may nakita akong mas mura na, example, instead of 1,000, parameters. merong 700. Yeah. Yeah. Magkakaroon ka ngayon ng movement. So in other words, ano lang yan, it's a moving target, pero don't go beyond your allocated. Yeah. I love that. Discipline talaga. So ano yung pinakamainam na gawin dahil this is the season na may 13-month pay Yan. at Christmas bonus. Okay. So, yung 13-month pay, yung joke nga nila, ubus na eh. No? So, but really, yun nga, babalik ka pa rin, allocation. So, Yeah. actually, ito yung sinasabi ko for 13-month pay. Kung may utang ka, prioritize paying yung utang first. Before anything else. Because Right. yung utang di naman nawawala just because na Christmas yan. Babayaran mo rin yan pagdating ng January. And the beauty is, kung ginamit mo yung bonus mo para pangbayad ng utang mo, then it frees you up. Then I have more spending money Right. for that. So yan muna. But then, of course, second is also, meron ka bang mga kailangan i-allocate na pera. Let's say, I think what people don't see that ang next na big gastos natin, tuition eh. Yes. Correct. Diba? And some, kunyari, partial ka lang, nag-due yan ng January. Oo. January, February, June na yan. Bills will come. You have to prepare for those things. So yan, very Covered. important. So, kailangan alam mo saan mo gagamitin yung pera. In other words, the awareness na, ito kailangan ko bayaran, ito obligations ko. Ito, darating. Darating to. So yun, maganda. So, pinaka powerful tool mo, notebook talaga. Well, kung iba, Yeah, writing. Excel or your phone. Pero have a way to note it and jot it down. So you don't forget. Yes. So, Randall, And you can see it, if it's there, nakikita mo, okay. Oh, at pala. one glance, May awareness ka. Kasi Tama. kadalasan, Out nagugulang of sight, out of mind. nagagalit, wala na pala akong pera. Ay, kailangan ko pala to. So, Yeah. And you just go with the flow of the season. Yeah. Then you tend to forget. I'm sure may mga nanonood sa atin, Randall, na baon sa utang. Ano yung maipapayo mo sa kanila? mag-pray. Yan, number Mag-pray. 1. Yeah, yung after you pray, no? Kasi the point is, you like you said kanina, Yes. bayaran mo yung utang mo, no? Yeah. Pero if this is the issue, I need to pay the utang, I have all these expenses, and what I have is not enough. Yun. Para bang, where do they begin? Navigate. Okay, it's always a two-prong approach, no? Earning and spending. Okay? So, number 1 is, are you doing your best to earn properly? Yan number 1, di ba? Okay. Kasi baka naman mamaya, lagi ka late sa trabaho, di ba? Hindi ka, yung performance bonus mo, hindi papasok, or Yeah. lagi ka at the risk kung matanggal sa trabaho because meron kang issue sa work or you're not learning enough. So, very important, you have to protect that. Kasi importante yung income regularly papasok yan. Second naman is how I spend. Kasi, kung may utang ako, remember ang utang is a result of something. Correct. Bakit ako nagka-utang? Kasi nag-overspending ako. Ba't ako nag-overspending? Either I don't earn enough or I spend too much or a combination of both. So, you always have to go to the core reason. Kasi ang tendency natin, kailangan ko ng pera, babalik ko sa utang agad. It doesn't solve the problem. You always have to go to, bakit ako nagka-utang? And then that's the behavior that needs to be corrected. And then you apply, magbayad na ako, may strategy na. Practically, pag may utang ako, wala muna akong luho.
Para until I bang get to know. determine the source first. First, no. Kasi if you don't know the source, you're always guessing. Babalik ka dyan. Oo. That's why yung Cycle. mga ino-offer nila na consolidation of loans, mga ganyan, it doesn't solve the problem because andun pa rin naman yung utang eh. Yeah. Oh, amen. I love that. Wow. Randall, thank you so much for those practical tips inside godly wisdom. We've gained so much from you today. Talagang God bless you. My pleasure. May the Always a Lord pleasure. expand your horizon. Yes, Now tell me, large. meron ka bang bagong book na sinulat? Actually, I'm in the process of finishing a book na took me a long time because I had to wait. This is Raising Financially Smart Kids. Oh, I had to love wait that. for my kids to get older. To- Para may proof of concept na ako. Tama. I love So when that. they're all adults, I was like, this year lang, I said, I think it's time for me to write it. How to raise them to have to be good stewards Right. and to have a godly wisdom. So Right. I started to write. It's supposed to be out maybe early next year. Pero editing, layout na siya ngayon. Can you give us a sneak preview lang na The same, alam mo, I think my children, pinaka-importante, your children needs to realize that what they have, that what you give them, kasi syempre sa atin naman galing yan. Oo, syempre. You're only a resource, you're not the source. When they realize it's coming from the Lord, even the concept of stewardship, you can teach that at an early age. Kasi if you teach them stewardship, then you can teach them other things, how to earn, how to spend, how to save. So that will follow, and eventually it will lead to even generosity. I mean, that's the ultimate goal. Is we want to let them realize that, this is not yours. You're only managers. Ultimately, makikita nila that this is for God's kingdom. A legacy. I love that. It's I love amazing. I had to wait until they're old. Maraming so much. salamat Thank talaga, you. Randall. Grabe. Okay. Samantala, kung kayo ay dumaranas ng matinding problema sa pera o sa buhay, maaari kayong lumapit sa aming 24/7 Prayer Center. Narito ang ating Prayer Center representatives, handang manalangin kasama nyo. Maaari ninyong silang tawagan sa 87370700 o makipag-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Sa aming pagbabalik, abangan ang TV premiere ng Liwanag, a Christmas song hatid sa atin ng Reverb Worship. Kaya, stay with us. Push Pilipinas, pray until something happens. This is the portion where we highlight your prayer requests and answered prayers sent through the 700 Club Asia on Facebook, like this one from Maria Luz. Salamat Panginoon sa pahinga at kapayapaan na inilagay mo sa bawat puso namin. Amen. And rest is really God's gift to us, Kaya rest well, lalo na ngayong may pagkakataon para sa long Christmas vacation. Heto naman, prayer request galing kay Era. Please pray po para sa aking mabilis na paggaling. Nawa ay umayos na po ang aking BP at sugar at matunaw na rin po yung nakitang bara. Let's pray. Heavenly Father, we lift up to you Era right now in the name of Jesus. Lord, speak your healing and wholeness to her body, stabilize her BP, and lower her sugar. Lord God, Father, we know that you just say the word and Era is healed. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Just like Maria Luz and Era, if you have a prayer request or answered prayer, you can call our 24/7 Prayer Center or post your message on the 700 Club Asia's social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming mababasa dito sa Push Pilipinas portion. Samantala, ngayong Kapaskuhan, baka na-overwhelm ka sa dami ng madidilim na pangyayari sa ating bansa o maging sa iyong personal na buhay. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Take a deep breath. May liwanag at pag-asa kay Kristo. Siya ang dahilan kung bakit tunay na maligaya ang Pasko. As we wrap up, we're leaving you with a song to remind you of what Christmas is really all about. Here's the TV premiere of Liwanag by Reverb Worship.
matagal nang lumalakad sa dilim, pag-asa'y nakakubli sa langit na makulimlim. Manhid sa paulit-ulit na pangapi, kaya piniling isara ang pintuan at sarili. Tulad nung gabi ng Pasko, Jesus, walang lugar para sa'yo. Nung ika'y isinilang o liwanag ng mundo. Nariyan ka at nakatayo, at sa iyong pagkato Isang malupot na pagtanggap, sabay-sabay tutunghay sa liwanag mong kay ningning siksikat. Sa bayang madilim ay sisiklab ang pag-ibig sa aming mga puso. Pasko ay may dahilan, dahil sa'yo nagkaroon ng pag-asa ang mundo. Tanglaw ka namin, o aming Jesucristo. O pusong paulit-ulit na bigo, di na umaasa pang ako'y mananalo. Lungkot ay ikinukubli, tinatakbuhan. Sa walang kabuluhan, hinahanap ang kasagutan. Kaya sa tuwing gabi ng Pasko, Jesus, ibang regalo ang iniisip ko. Hindi ang inialay mong ligaya ng mundo. Nariyan ka't nakatayo, at sa iyong pagkatok Isang malukot na pagtanggap, sabay-sabay tutunghay sa liwanag mong kay ningning siksikat. Sa bayang madilim ay sisiklab ang pag-ibig sa aming mga puso. Pasko ay may dahilan, dahil sa'yo nagkaroon ng pag-asa ang mundo. Tanglaw ka namin, O aming Jesucristo. Liwanag mong kay ningning siksikat. Sa bayang madilim ay sisiklab ang pag-ibig sa aming mga puso. During that time, nabuo na po yung SB19. So nakapag-release na rin po sila ng first single nila noon, Tila Luha. Kung napanood nyo na po yung music video po noon, ang mas na-feature po kasi doon is mga Korean artist din po kasi hindi po yung grupo ng SB19. Hindi siya ganun tinangkilik ng mga tao.